Sa bansang ito, kapag mahirap ka ay hindi ka mahalaga sa tingin ng ibang mga tao. Kung minsan nga, ang sariling mga kamag-anak ay nagagawa ka ng iwasan nang dahil sa wala ka namang pera. Ikaw, naranasan mo na bang husgahan base sa iyong kasuotan? Kung ganun, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Pumanaw ang asawa ni Aling Dolores nang dahil sa kaiisip sa kanilang mga problema. Marami kasi silang utang na kailangang bayaran matapos mahirapan ng babae sa kanyang panganganak. Ang hindi alam ni Aling Dolores ay nagtitiis na pala ng gutom ang kanyang asawa, makabayad lamang ito sa kanilang mga utang. Kaya ngayon ay mag-isa na lamang ang babae na inaalaga ng kanilang anak. Hindi na nito nakilala pa ang kanyang ama, kaya marami talaga siyang katanungan sa kanyang sarili. Nay, ano po ang itsura ni tatay? Mabait po ba siya? Inosenteng tanong ng batang si Rose Ann. Matangkad ang tatay mo at matipuno ang katawan. Sa totoo lang ay hindi naman siya ganon kagwapo, pero sobrang mapagmahal ang tatay mo. Handang gawin ang lahat para sa ating dalawa. At totoo naman, sobrang buting tao ng tatay mo. Malungkot na sagot ni Aling Dolores. Sobrang laking kawalan para sa kanila na mawalan ng isang padre de pamilya. Kung nabubuhay lang sana ito, edi sana ay hindi nila nararanasan ang isang matinding kahirapan. Sa ngayon ay wala na silang utang, ngunit hirap na hirap talaga si Aling Dolores na pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aalaga sa kanyang anak. Pumapasok na kasi si Rose Ann sa paaralan, kaya alam naman niya sa kanyang sarili na kailangan niya mag-ipon ng pera. Gamit ang isang lumang kariton ay naglalako ng isda sa kanilang bayan si Aling Dolores. Ito ang kanyang ipinambubuhay sa kanyang anak at dito sila kumukuha ng pagkain sa pangaraw-araw. Kung buhay lang sana ang aking asawa, edi sana ay hindi kami nahirapan ng ganito. Kasalanan ko to. Kung hindi dahil sa akin, ay sana kasama pa namin siya. Malungkot na sabi ni Aling Dolores sa kanyang sarili. Madalas mabuli sa paaralan ang batang si Rose Ann dahil kilala ng mga ito ang kanyang ina bilang isang tindera ng isda. Nang dahil doon ay wala talagang nagiging kaibigan ang bata sa kanilang paaralan. Rose Ann, lumayo ka nga sa amin. Ang baho mo dahil ang lansa ng amoy mo. Palibhasa, walang magandang trabaho ang nanay mo. Panlalait ng kanyang kaklase. Ang nais lang naman talaga ni Rose Ann ay ang makipaglaro sa ibang mga bata, ngunit ang dahil sa kanilang kahirapan ay iniiwasan siya ng mga ito. Hindi naman ako mabaho dahil naligo naman ako. At tama kayo, tindera ng isda ang aking nanay, pero wala naman akong nakikitang masama sa kanyang trabaho. Malungkot na sagot ni Rose Ann. Wala kaming pakialam, ayaw ka naming kalaro. Sige na at umalis ka na sa aming harapan. Mataray na sabi ng kanyang kaklase. Malungkot na naglakad si Rose Ann pauwi sa kanilang bahay. Napansin naman ito ni Aling Dolores, kaya tinanong niya ang kanyang anak. Anak, may problema ka ba? Sabihin mo lang sa akin at baka matulungan kita. Tanong ng babae. Ayaw po kasi akong kalaro ng ibang mga bata. Malansa daw po ako dahil tindera daw po kayo ng isda. Malungkot na sagot ni Rose Ann. Gulat na gulat si Aling Dolores sa naging sagot ng kanyang anak. Unti-unting tumulo ang kanyang mga luha dahil nararanasan ito ni Rose Ann nang dahil pala sa kanya. Anak, wag mo nang pakinggan ang sinasabi ng iba. Di ba ang sabi ko naman sa'yo ay marangal ang isang trabaho hanggat wala kang ginagawang masama? Halika nga dito at kumain na tayo ng hapunan. Pangaral ni Aling Dolores. Lumipas sa mahabang panahon ay nasa kolehiyo na ang dalagang si Rose Ann. Katulad ng dati ay pagiging isang tindera pa rin ng isda ang kabuhayan ng kanyang ina. Kahit na ganito ang trabaho ni Aling Dolores ay kahit na isang beses, hindi niya naramdaman na ikinakahiya siya ng kanyang anak. Tuwing wala ngang pasok si Rose Ann ay tinutulungan pa nito ang kanyang nanay. Madalas silang laitin at pagtawanan, pero natutunan na ng dalaga na palampasin na lamang sa tenga ang masakit na sinasabi ng iba. Ano ba yan, Aling Dolores? Parang mabubulok na itong isda. Baka noong nakaraang linggo pa yan. Baka naman mabili ko yan sa inyo ng mura. Paraan ng isang lalaki upang makatawad ng malaki. Sariwa po ang aking mga paninda.
Hindi ko po kaya magtinda ng mga isda na nabubulok na. Paliwanag ni Aling Dolores. Ganun ba? Pero bakit parang mas sariwa pa ang anak nyo? Baka pwede siya na lamang ang bilin ko. Natatawang sabi ng lalaki. Nang dahil sa sinabi nito ay uminit ang ulo ni Aling Dolores. Porket mahirap lamang sila ay kayang-kaya silang ganituhin ng ibang mga tao. Kung hindi ka naman pala bibili ay aalis na lang kami. Wala kaming oras para makipaglokohan sa'yo. Bastusin mo na ang lahat, wag lang ang anak ko. Galit na sabi ni Aling Dolores. Habang lumalaki kasi si Rose Ann ay mas lalo pa itong gumaganda. Hindi man laki sa yaman, ngunit kung titingnan mo ay parang isang artista. Nang dahil doon ay nagsimulang itulak ni Rose Ann ang kanilang kariton. Kailangan nilang makaubos ng isda dahil maraming bayarin ang dalaga sa kanyang eskwelahan. Nay, sigurado po ba kayo na ipagpapatuloy ko pa po ang aking pag-aaral? Pwede naman po akong tumigil na lamang dahil hindi ko na po kaya na makita kayong nahihirapan. Tanong ni Rose Ann sa kanyang nanay. Anak, kahit anong mangyari ay magtatapos ka sa pag-aaral. Ipinapangako ko sa tatay mo na gagawin ko ang lahat para magkaroon ka ng maayos na buhay. Seryosong sagot ni Aling Dolores. Kahit hirap na ang babae ay wala itong balak na magpahinga. Kahit anumang masasakit na salita at pangyayari ang mangyari, ay handa niya itong tiisin para sa kanyang nag-iisang anak. Isang araw ay umuwi si Rose Ann sa kanilang bahay. Ibabalita nito sa kanyang nanay kung ano ang kanyang mga grado. Nay, pangalawa lamang po ako sa aming klase. Hindi ko po magawang manguna pero ginagawa ko naman po ang lahat. Malungkot na sabi ni Rose Ann. Ipinangako kasi ng dalaga sa kanyang ina na mag-aaral siya ng mabuti at palaging siya ang mangunguna sa kanilang klase. Naku anak, sobrang saya ko naman. Isipin mo naman, naging pangalawa ka pa matapos mong hindi makapagpasa ng maraming proyekto. Alam ko naman na dapat ay ikaw ang panguna kung nabibigyan lang sana kita ng pera. Nakangiting sagot ni Aling Dolores. Pero sa pagdaan ng mga taon ay lalo pang bumibigat ang mga gastusin nila sa buhay. Kailangan nilang kumain sa pangaraw-araw, ngunit dumadami rin ang gastusin ni Rose Ann sa kanilang paaralan. Hiyang-hiya na talaga ang dalaga dahil napapansin niya na napapagod din naman ang kanyang ina. Alam niya na hindi lang ipinapahalata ni Aling Dolores na ito ay nahihirapan, ngunit ang totoo niyan ay nagtitiis lang ito upang maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Sumasakit na kasi ang likuran ng kanyang ina dahil sa paglipas ng mga taon ay tumatanda din naman ito. Hindi na nga malibot ni Aling Dolores ang buong bayan kaya madalas na itong hindi makaubos ng kanyang mga paninda. Nay, marami na po akong utang sa eskwelahan at marami pong mga susunod na kailangang bayaran. Pasensya na po nay pero hindi ko na po talaga matiis na makita kayong nahihirapan. Nay, titigil na po ako sa aking pag-aaral. Malungkot na sabi ni Rose Ann. Ngunit kahit na si Aling Dolores ay gusto na rin naman talagang magpahinga. Gusto man niyang mapagtapos si Rose Ann, ngunit ang katawan na niya ang nagsasabi na magpahinga na siya. Lumipas sa mga taon ay sa tapat na lamang ng kanilang bahay nagtitinda si Aling Dolores ng isda at si Rose Ann naman ang naglalako sa kanilang maliit na bayan. Diba si Rose Ann yan? Kaya pala siya tumigil sa pag-aaral dahil ang gusto niya ay maging isang tindera na lamang ng isda. Natatawang sabi ng dati nitong kaklase na si Patricia. Rinig na rinig ni Rose Ann ang mga tawanan kaya umiwas na lamang siya sa kanyang paglalakad. Lumipas sa mga taon ay napagdesisyonan ni Rose Ann na magbukas ng account sa bangko. Balak niyang mag-ipon ng pera nang sa ganon ay makapaghanda siya para sa kanyang kinabukasan. Mahirap man ang buhay, ngunit hindi nawawala sa kanyang isipan ang salitang pangarap. Madalas man silang hinahamak ng ibang mga tao, ngunit para sa kanya ay gusto niyang iparanas kay Aling Dolores ang pagiging isang mayaman. Nay, samahan niyo po ako sa bangko at maghuhulog po ako ng 500 piso. Nag-iipon po kasi ako ng pera. Nakangiting sabi ni Rose Ann. Nang makapunta sila sa bangko ay daladala nila ang pera. Sa halagang 500 piso ay barya pa ang karamihan dito. Ma'am, ihuhulog ko po sana ito sa aking account. Pasensya na po kung barya, sabi ni Rose Ann.
Ngunit maya-maya lamang ay aksidenteng tumapo ng mga pera sa sahig. Pinagtitinginan sila ng ibang mga tao nang dahil sa ingay nito. Ano ba yan? Bakit naman barya ang hihuhulog nila? Dapat ay mag-ipon na lamang sila sa alkansya. Nakakatawa naman tong magnanay na to, sabi ng isang empleyado sa bangko. Rinig na rinig ni Rose Ann ang pagtatawanan ng ibang mga tao. Pahiyang-pahiya talaga sila, pero ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Pagkatapos noon ay agad silang umuwi sa kanilang bahay, pero ramdam pa rin niya sa kanyang sarili ang panghuhusga sa kanila ng iba. Anak, huwag ka nang malungkot. Malaking halaga ang 500 piso. Pag palagi kang naguhulog ng pera, ay hindi mo mamamalayan na malaking halaga na pala ito, sabi ni Aling Dolores. Ngunit maya-maya lamang ay nagulat na lamang sila sa isang mahinang katok sa kanilang pintuan. Nakita nila ang isang Amerikanong lalaki na kung saan ay naroon din ito sa bangko noong pumunta sila doon. Naku anak, paano natin siya kakausapin? Hindi naman ako marunong ng salitang Ingles, kinakabangang sabi ni Aling Dolores. Tawang-tawa naman ang Amerikanong lalaki dahil marunong naman pala ito magsalita ng Pilipino. Naku ma'am, dito po ako lumaki sa Pilipinas. Huwag po kayo mag-alala, natatawang sabi ng Amerikano. Nang dahil doon ay bahagyang natawa ang magnanay. May kailangan po ba kayo? Tanong ni Rose Ann. Alam mo ba na sobrang ganda mo? Pwede kitang gawing model sa ibang bansa at sasabihin ko na sa'yo, nakikita ka talaga ng maraming pera. Huwag kayong mag-alala dahil ipapakita ko naman ang aking mga ID. Hindi ako nagsisinungaling, sabi ni Mr. Anderson. Sa haba ng kanilang mga pag-uusap ay nagkakilala na sila. Napatunayan nila na nagsasabi ng totoo ang lalaking ito nang dahil sa mga ipinakita nitong ebidensya. Marami daw kasi ang nangangailangan doon ng model at sigurado daw siya na si Rose Ann ay magugustuhan nila. Pero wala po kaming pera para makaalis patungo sa ibang bansa. Mahirap lang po kami at kahit nga po sa Maynila ay hindi kami makapunta, paliwanag ng dalaga. Natatawa na lamang ang Amerikano dahil sobrang inosente ng pamilyang ito. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa lahat. Bibigyan kita ng pera at mag-aasikaso tayo ng mga pangangailangan mo, nakangiting sagot ni Mr. Anderson. Lumipas sa mga buwan habang nagtitinda si Rose Ann ng isda ay nag-aasikaso din ito ng kanyang mga papeles. Hindi nagtagal ay dumating na ang araw na aalis na sila patungo sa ibang bansa. Sige anak, paalam. Maraming salamat dahil kailangan mo pang magsakripisyo para sa ating dalawa. Mag-iingat ka anak at palagi kang magdasal, malungkot na sabi ni Aling Dolores. Upang hindi na sila malungkot ay isang mahigpit na yakap na lamang ang naging sagot ni Rose Ann sa sinabi ng kanyang ina. Nangako naman si Mr. Anderson na hindi nito pababayaan ang dalaga. Manghang-mangha talaga si Rose Ann sa mga bagong nangyayari sa kanyang buhay. Hindi nagtagal ay agad kinuhanan ng litrato ang dalaga. Kahit wala itong alam sa ganitong larangan, ay sila na ang nagturo dito kung paano ang kanyang gagawin. Manghang-mangha talaga ang mga Amerikano sa kagandahan ng Pilipinang ito. Lumipas sa mga buwan ay palaging tinatawagan ni Rose Ann ang kanyang ina, ngunit kahit na isang beses ay hindi siya nagpapadala ng pera. Kaya naman daw ni Aling Dolores na buhayin ang kanyang sarili at gagastos pa daw ang kanyang anak. Ipunin na lamang daw ang perang kinikita nang sa ganon ay kumpleto niya itong maiuwi sa sariling bansa. Hindi pa nagtatagal ang isang taon ay naging sikat na model si Rose Ann sa ibang bansa at alam na niya ang kanyang ginagawa. Gusto man niyang magpadala ng pera, ngunit pinipigilan talaga siya ni Aling Dolores. Sundin mo na lang ang sinasabi ko anak. Hihingi naman ako sa iyo ng tulong kung kailangan ko talaga, sabi ng matandang babae. Hindi nagtagal ay may nabuo na ring pag-ibig kay Rose Ann at Mr. Anderson. Palagi kasing magkasama ang dalawa kung saan man sila magpunta. Malaking pera na talaga ang naiipon ni Rose Ann at tiyak niya sa kanyang sarili na matutuwa ang kanyang ina. Napagdesisyonan na magkasintahan na umuwi na sa Pilipinas upang surpresahin si Aling Dolores. Ilang araw ang lumipas ay nakauwi na sila sa kanilang bahay.
Ngulit si Aling Dolores ay pumunta sa bangko dahil gusto nitong makapaghulog ng pera sa account ng kanyang anak. Paano ko kaya ihuhulog itong 200 piso? Bahala na. Magpapatulong na lang ako sa kanila. Tanong ni Aling Dolores sa kanyang sarili. Sa pag-alis ng matandang babae ay dumating naman ang kanyang anak. Oh, ang ganda mo naman, Roseanne. Hindi ba alam ni Aling Dolores na uuwi ka na? Oo nga pala, kanina ay sinabi niya sa akin na pupunta siya sa bangko. Kaalis lang ng nanay mo kaya pwede niyo pa siyang sundan. Sabi ng kanilang kapitbahay. Agad silang pumunta sa pinakamalapit na bangko. Sobrang saya talaga ni Roseanne dahil nagawa pa nitong lagyan ng pera ang kanyang account. Ano? 200 pesos lang ang ilalagay nyo? Di ba kayo yung nanay nung naghulog ng 500 piso na maraming barya? Ay nako, inaabala nyo lang kami. Sabi ni Marisol na isang empleyado sa bangko. Huhulugan ko lang naman ang account ng aking anak. Pero hindi ko alam ang number niya. Pwede ko namang sabihin ang kanyang pangalan. Sagot ni Aling Dolores. Naku naman, abala talaga kayo. Isama niyo muna ang inyong anak bago kayo maghulog. Hindi yung napakadami niyo pang tanong. Malakas na sabi ni Marisol. Ngunit ang hindi nila alam ay nadidinig na ni Roseanne ang sinasabi ng empleyado sa kanyang ina. Agad lumapit doon ang dalaga upang gulatin ang mga tao. Anak, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ng matanda. Nalaman ko po na nandito kayo at mag-withdraw po ako ng pera. Magpapatayo po tayo ng bahay at bibili po ako ng sasakyan. Sagot ni Roseanne. Nakita ng babae na parang natatawa pa ang empleyado. Ang akala kasi nito ay hindi siya maglalabas ng malaking halaga ng pera. Ito ang papel at mag-withdraw ako ng 10 milyong piso. Seryosong sabi ni Roseanne. Gulat na gulat talaga si Marisol nang dahil sa laki ng ilalabas na pera ng babae. Pahiyang-pahiya ito sa mga tao matapos nitong maliitin si Aling Dolores. Pati na nga ang kanyang nanay ay nagulat na lamang sa laki ng halaga na pera na kinukuha ng kanyang anak. Hindi nito akalain na mayaman na sila. Teka, bakit ka nakatitig sa akin? May problema ka ba? O ipapatawag ko pa ang manager mo nang dahil sa panghahamak mo sa nanay ko? Matapang na sabi ni Roseanne. Wala po ma'am. Pasensya na po kayo. Sige po at makikiantay na lamang po. Magalang na sagot ni Marisol. Nanginginig pa ang babae nang dahil sobrang takot. Dahil sa isang iglap ay pwede siyang matanggal sa kanyang trabaho. Lumipas lamang ang ilang minuto ay daladala ni Roseanne ang isang bag ng pera. Sa kanilang paglabas ng bangko ay pinagtitinginan talaga sila ng maraming mga tao. Pumasok sila sa kotse ni Mr. Anderson dahil nagpaiwan ito sa sakyan. Ipinaalam ni Roseanne kay Aling Dolores na may relasyon na silang dalawa. Simula noon ay nagpatayo sila ng malaking bahay. Nagkaroon din sila ng maraming negosyo at ang iba sa mga empleyado ni Roseanne ay ang dating mga taong nangahamak sa kanya. Hindi na sila maghihirap sa kanilang buhay dahil maganda na ang kanyang trabaho. Hindi nagtagal ay nagpakasal ang dalawa. Isinama nila si Aling Dolores upang mamasyal sa ibang bansa. Nagkaroon ng sariling apo at sinasabi niya sa kanyang namayapang asawa na maayos na ang kanilang buhay. Huwag tayong manghamak basta sa panlabas na anyo. Matuto tayong magpakumbaba dahil kahit na nga ang Diyos ay minsan na ring tumapak sa lupa. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po, nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.